And this date, kini nga adlaw o kini nga pitsaha, has a great significance. Amen. January is the first month, and then the first day of the worship is 7, and 7 is a good number. Amen. 7 is a good number. It's a number wherein God rested. We can rest from our labor. We can rest from all our troubles because that's what God wants us to be. Amen. Now, the message of God this morning is about push and breath. This is the message na kita dito sa Aurora. It's the theme of Aurora's Thanksgiving, push and breath. Um, ato ning Sinon because I gave this already sa Aurora ako sa ipadangat ka sa inyo ha. Now let's move on to the next slide. Okay, message of push and breath. Mainsay sa push and breath, di ba? Push, tulod. Oh, so man ang message, pastora. Okay, push. Ang meaning sa push, yatag ni Lord sa ako that was December. The week before sa Thanksgiving. So praises to God for the unstoppable soul harvested. Ang mga pagdaig ngadto sa Ginoo sa dili mapugnan nga kalag nga gi-harvest. Hello. Mga pagdaig ngadto sa Ginoo. Daigon jud ang Ginoo sa gibuhat nga mga nga naay kalag nga ani nga harvest gikan sa field sa kaaway. Amen. Hello. Praise God. Naay-field ang kaaway, naay-uma ang kaaway. Kung gusto ni Lord nga, kita yung harvest anang mga kalaga aron dili sunog sa impyerno. Praise the Lord. So praises to God, mga pagdagatos Ginoo for the unstoppable nga dili kapugnan nga mga kalag nga nang harvest or harvest sunog. Push na to matag-usa nga mag-harvest ang kalag. Hello. Mag-harvest ang kalag. Kinsay gusto mag-harvest og kalag? Sa una, may tag kalag, ay, ng kalag, uy, kimarang baut, balibok. Kawa mo kasabot mo sa dinang kalag. Hello, diba? Kalag. Awit sa to, our body is composed of three parts. The body, soul, and spirit. Natay, lawas kalag o spirito. Kining atong lawas, balay lang nis atong kalag o espiritu. Naon sa may labaw, ang balay or nagpuyo sa balay? Ang sa may labaw, ang balay o ang nagpuyo sa balay? O ang nagpuyo sa balay. Mo bitaw kung mugawas na ning atong kalag, atong espiritu, wala na pulos ang atong lawas. Bisag usaon na. Sa usaon na ni mo bunal di na gina masakitan. Masakitan bang balay? Dili kinsa may masakitan ang balay o tag-iya sa balay? Tag-iya sa balay. O ang naguhat sa balay. Amen. So ingay na, atong kalag. And then the breath. Because the first message is about push, then the next day is about breath. So breath means, kabalo ta sa breath, ginahawa. Pero nga siya, bless and rejoice. Because breath is acronym siya diri. Bless and rejoice. Daiga o pagkalipay. Bless and rejoice eagerly to the Almighty. Dapat dago na itong Ginoong malipay na eagerly. Eager jud ka. Sige sa eager. Kanang naadjud kay kasibot ba? Madasigon jud ka. Di kay murag di kay murag gilaay. Wala kanang eager ka, wala ka laay. Madasigon jud ka. So bless and rejoice eagerly to the Almighty. Dapat kabalugid si Lord unsa ta ka eager mo bless mo nag-eager ta nga nag-bless sa iya ha. Kabalugid siya eager ba ta kay kung eager ta ga rejoice ta. Dili man ka ga rejoice kung wala ka eagerness. Di ka malipan kung wala ka eagerness. Muna kabalo si Lord. Kabalo si Lord. Tanaw kasi sa to individual siya katanaw. Dili every church, individual tanga na sa church. Ginatanaw ta ni Lord. Kay nga naman, gakalipay siya tanaw nga nalipay ta nga iyang giluwas. Amen. Munang ayaw dyan mugukot niya. And he died na nato. Kaya ang Ginoo, magugot po ng Ginoo.
Sanay tanaw niyo. Apektadong kusino. Siguro mo siya mugot. Uy. Gwapa unto. Namugutan man. Diba? Halo. Bless and rejoice eagerly to the Almighty. Ang labaw makagagahong gid ang atong daygon o malipayon ta mo daygon niya with thanksgiving uban ang pagpasalamat. Salamat kita sa Ginoo, salamat. Ito, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ito, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Ano man? Ang bugpas ginawa, joy, kayo sama. Amen. Hello, wala kayo sama sa bugpas ginoo. Dili ka gastuhas gugmas ginoo. Hello, kaya Diyos kalibutan, di ka ni ka madalag chocolate, di ka ni ka madalag donut, di ka ni ka madalag pizza, o sa pasalubong nyo, sa kasi kanikugman ako, abot-abot, ito kaway da. Diba? Ludlo din. Kana gini magludlo, kay dalon, mas wag na nagugma, ang imo radyo, gidala mo nagugma. Amen. Hello, Tato? Huh? Rejoice eagerly with to the Almighty with thanksgiving in humility. Uban ang pagpaubos. Hallelujah. Salamat sa kayo. Ngani na ako diri. Mapausan nun ta mapasalamat nga nagadaig o naga kalipay. Amen. Hello. Nga na siya. So, you know already the meaning of breath, the words of this word breath. Bless and rejoice eagerly to the Almighty with thanksgiving in humility, and that is just an introduction. Di pa ginama, wala pa introduction to na. As kining introduction, usap na nato kayo. So sa to, ano man, breath. It means kung bless ka ni Lord, kinhawa pa ka. Kung nag-rejoice ka na, balik patay ba rejoice? Nay, patay nga nag-rejoice? Wala. Nay, patay magpasalamat? Nay, patay magpaubos? Wala na. So, kung imo nang gibuhat, buhit jud ka. Hinay mong abay, salamat, buhit jud ka ron. Nya wala ba kagi kabuhi? Ano na sa buhi lagi ko. So, na, kabuhi mo ko. Saan po? Sige po, kagpapas-papas mo. Kasi dagat pagkaon. No. Let's move on to the next slide. Okay. So, wala na ko di ko. This is Amanda ni siya. Andi nanganak siya. Kunya, wala na ko na ay pag-download. Wala picture na siya. So nanganak ni siya. Ang iya ding doktor siya. Push Amanda, push Amanda, push Amanda. Siya push, push, push. Oh. Sa English, maingon man ang doktor, push, push, push. Unya kita nga bisay kay, utong, utong, utong. Di ba? Utong, utong, utong. Niya sa Tagalog kay, eri pa, eri pa, eri pa. Muna kung di ta kasabot, maglibog jud taon sa man di ay unsa mo gid Bisaya anang gusto mo di term ana. So lain-lain og term pero isa ra ang purpose nga i-encourage ang mga anak na muutong. Hello, dili mo? Ha? Encourage. Let's move on to the next slide. So, pregnant woman is in labor. Siyempre, ang babae nga, Bruce unya, manganak na, magpati na. The nurse and OB/GYN's job is to tell woman to ignore the pain and focus on what is about to come out. So, ang trabaho gid sa nurse or OB/GYN or ang assistant or midwife is i-encourage good ang mga nakay nga ignore the pain because truly sakit man jud. Sakit mga anak, mga babae, mga mama? No, sakit jud. Walay mga anak nga di sakit. So, ignore the pain. Kaya maingon ang nurse nga, sige, kanang, ang kasakit mo, oy, matia. So, i-encourage, ignore the pain. Ayaw na bali-baliha ang kasakit. So, to, ignore the pain. Focus on what is about to come out. Focus ka nga maka-anak jud ka. Kaya kung mag-focus ka sakit, di ka kautong. So now when you're about to give birth, the pain is more severe. Kung magkagrabi na imong pagbati mo sa mood, kung kasakit imong gibati.
Muna di ka kasabot, di ka kahiluna, ang uban, dili na katupugong sa tingog. Moabot na pikas ronggo na sa ospital, moabot na silingan, no sana, mangaway na, kag uban, isa, mangaway nagbana, sa baliya, di na gid kasabot. Next verse, the next line. So in the labor ward, mga punto. But despite the pain, they encourage you to just push because if you don't push, you will lose the baby. Encourage you ka. Sige na, utong lang. Yung gusto ko nakita. Nagi, alay naman na karon kay sa mga naka, video, live man siya. Ibang itong Tagalog siya. Ma'am, kaya mga natulungan man naman ako, ma'am. Ang sakit talaga. Siya nga, kaya nga tinatulungan kita. Iri ka na lang dyan. Ang sakit talaga, ma'am. Tulungan mo ako. Di naman siya makatabang. Ang encouragement na maging makatabang. Di mo alam-alam ba siya mo utong. Alam nga ng doktor mo mo utong. Ang midwife mo utong. So encouragement na kini mo ha. Ang mo utong katog yung nagburos. Katog yung nagbati. Wala kayo. Di pwede mo utong tong doktor. So, ito, musamot ang kasakit. So, ito, if you don't push, you will lose the baby. Matay ang baby ka, malumos na dito. Pwede ka matay. All the pain you're going through is a sign that the blessing are coming. Ang bata, blessing. Siya, blessing. Dilit na ng bata, blessing para sa uban. Hello? If unwanted baby, it's not a blessing. But life is a blessing. Amen. Life is a blessing. So sometimes ang kaaway, maghimo lang o something para dili mo ma-feel, ma-blessing, ma-understand, ma-bless. Let's move to this next slide. So this is your season. This is your reason. Get excited to see your baby just bear the pain. Sa season na gid mga anak. Pag reason ni nga ma-excite ka. Pero dili lagi na lang excited ka niya. Hello? So, just bear the pain. Agwantahan lang ang kasakit. Don't let the devil cheat you in focusing the pain and forgetting the baby. Ayaw tuguting ang yawa. Mulimbong nimo nga, ay nagutong. I-focus mo na una sa kasakit. Ay nagutong. Linti mong baby. Una injection sa yawa. That is why careful ta. Either ang yawa or ang Ginoo mo ay nag-stories ato Kasi to, my sheep hears my voice. Ang ako mga karbino namina sa akong tingog, o nakailas akong tingog. If it is of the Lord, then do it. If it's not, ignore it. Sa to, do not let the devil cheat you, ayo balimpo sa yawa nga i-focus nimo imong kaugalingon sa kasakit and ilimtan imong baby. Imong focus nga makagawas kitang baby nga buhi. No. So let's move on to the next one. Okay, don't leave the baby behind. Ayog, tuguting ang bata, madbilin na dito. Count it all joy when all these troubles come your way. Kalipay kung imo na masinati ni mga trouble. Just push. You can cry while you push. Utong lang. Pwede kang mahilak, pwede kang mahilak samtang ikaw ga utong. Diba mahilak man naban na nagutong nagatang. Gupay mong naong ko. Hilak siya nga. Hilak pagandang pangusto. Hindi ka kasabot. Ambot na lang. Hello? So, nga na siya. Wala. So, nagbati nga murag. Nagkatawangan siya ba? Nalipay siya. Di ka pa. Mag-uban. Nagtuwad ng uban. Na iba nagtuwad ng nanak. Na iban. Ambot. Di naging basabot. Hallelujah. So, nakadumdum ko na naagi-push nga nanganak dito sa delivery room lagi ang bana na adito tungod sa ilang nakita nga ingato di ay ang bana mo'y nalipong. Ang bana mo'y nalipong. Nakuyapan sa iya na witness nga ano di ay kalisod na babae ingana di ka scary. So nakuyapan. Diba kung alang kag emotion kuyapan jud ka. So you can cry while you push. Wala yun kung mga naka ay kilak ka. Ay kilak batik mo na mo. Pangit rabi mong naon. So we are free to cry. We are free to express our feelings. So sakit jud siya. Hallelujah. Let's move on to the next slide.
So don't give up. Ayaw give up. This is not suicidal. Na may uban, oh, pare sa ko first na ko nga anak, kapag bulos, pagpanganak na ko, di man lagi ko kabalog utong. Ingon na ko, okay kay ni, utong lagi ma'am ka na dugay, utong gid ma'am dugay, utong. Sige na ko balik-balik ko utong sa ma'am, taas na gining ulos imong bata ma'am. Oh, taas na gining ulos ng bata ma'am, kasi gining balik-balik ma'am. So, sakit pa dyan. Mo to before ko sa final na utong, na kusog na utong, na taas na utong, ko nga, Lord, ikaw na dyan bahala sa akong kinabuhi, Lord. Lord, suicidal ba? Na ba? Di man ako kaon na, okay na, di pasad, okay na po. So, utong na ko, lagi ko, sa tinuod lang. Oh, ito City Hospital. Before ko nag-final og utong, ko, Lord, ikaw na bahala, Lord, ikaw na bahala sa kinabuhi. Okay. Ikaw nga, luwas na po kung mamatay ko. Pagkaman ang utong, buhi pa na ko, hallelujah. Buhi pa na ko. Oh, so to, this is not suicidal, kay upan, mura sulay dyan ko anak, di mo kita dugdug pa jud ka nga ang imong pikas tiil das interview nato ang pikas tiil kamatayon ang pikas ang buhi so kung imo na kuno naon mura gid delikado so imong mind imo gid i-positive positive negative ko kadibana ko kumana ko utong nakagawas na gyud ay salamat buhi pa dai ko so push, a new beginning is coming your way. Push, utong lang yun kay na ay bagong sinugdanan nagmalampuson ka. So, push in spite of the pain. There's gain after the pain and after the rain. Naajoy, ay ginansya, kuman sa kasakit, kuman sa ulan. Naajoy. Let's move on to this one. So, this is twins in the water bag or the amniotic fluid. And I wanna go ng babies. Twins yan. Safety sila sa ilalom sa bakan sa mama. Grabe si Lord nag-plaster. Grabe si Lord nag-plaster. Twin, no? Lami kailang tulog. Grabe ka, hindi silang tulog. Protected kayo sila ilalong. Grabe si Lord naghatag o programa, sistema nga diin sa to. In the womb of our mother, we are so protected. It's God's way of protect. Nagunas tubig ko na amniotic water, amniotic fluid man na siya. In the correct term. So let's move on to the next one. So the amniotic fluid, importance of amniotic fluid during pregnancy. Tanawa na, naglutaw ang bata. Hindi gagalumos. That is, full water na siya. Hindi lang na ako, gusto pag, ako ni, anak ko kabalo ko, tani kay gilid ko ni Lord, yan hangto na pati ko, grabe, gilid mo Lord ba, grabe, sa mo. So, ang bata na, naglutaw siya, duli gagalumos. So, sa tubig. Sa amniotic fluid. Let's move on to the next one. So, amniotic fluid function. The amniotic fluid functions. The fetus floats in the amniotic fluid. Naglutaw ang bata sa amniotic fluid. It allows fetus to move freely kung hindi siya lihok-lihok. Aiding development of muscles and bones. Tubo magit siya. Ngunit nagtabang na ma-develop siya pa-grow ang iyang muscles o iyang bones. Prevents adherence of the common of the amnion to the embryo. Nag-prevent ko siya sa adherence of the amnion to the embryo. Acts as cushion to protect embryo from injuries. Itong amniotic fluid, mura ko nag-ulan. Acts as cushion. Di ba? Kasi dito, protektado mura ilang ulan. Acts as a barrier to infection. Barrier, maka-prevent sa infection. Protect mo to ilang shield. Hello? Permits normal lung development. Matud pa. Dito, nakatanan dito, ang lung development na dito. Permits symmetrical external growth of the embryo. Kaya matubo magito siya. Naaspito. And regulates fetal water electrolyte balance. Na ay electrolyte, di ba electrolyte? Muna mag-energize na to. Kumubat ang tao, mag-hydrate ta, dapat mainom tag water nga na electrolyte. Isa na nang rin. Isa na tawag ang naghihilag ang mga terms na. Assist in regulation of fetal body temperature. So, pati ang body temperature, nakakuan na siya. Nakakuan sa amniotic fluid. Let's move on to the next one. So, composition of amniotic fluid. Na-composition dito ito basta-basta. Grabe si Lord kung nagkuan sa sistema. Na atoy, water man dito. Na ay protein.
na ay uric acid, electrolytes, glucose, creatinine, lipids, na ay sulod ato. Kay mo to iyang pagkaon o immune. Nag-supply si Lord o provision sulod sa tiyan sa mama. Nga ang gikaon sa mama, paingon dito sa amniotic fluid, ginadissolve ni Lord into the needs of the baby inside the womb. Di ba grabe? Let's move on to this. Na ay protein, na ay lipids, na ay urea, and then amniotic fluid volume. Na ay volume, sa kadaghan na. Okay, about 500 ml enter and leave the amniotic sac each hour. Kada oras na ay mosulod o na ay mogawas nga tubig sa sulod sa tiyan o sa womb sa mama. Gradual up to 36 weeks to around 600 to 1,000 ml. Hangtod mo daghan hatod maabot ang pinakadaghan is 100 ml. Then, matod pa, the normal range is wide but the approximate volumes are, muni, 500 ml at 8-10 weeks. Dili pwedeng mo exceed, dili pwedeng mo lower. Mo gina ang normal. 800 ml at 34 weeks. Taas-taas na siya. And then, paghapit ng mga anak, 600 ml at term. Muna kadaghan sa water. Muna ako pag katong mga anak na ko ni matching skin check na ko sa kung bigay na yung private. Pag-check na siya nga mom, gamay na ang imong amniotic fluid. Delikado ang bata, di nakaginhawa. Kaya mo lower ang tubig, maglisod siya ginhawa. Kung mo lower sa normal. Because na dito ang iyang sa pagkuha sa iyang lungs, tanan-tanan ng food, affected siya. So ingon ang doktor, ma'am, kinanglan ipa anak na naka, i-induce ka na ka. Kaya nag-lower na ang imong, kung mag-lower na, magsugod na siya, ka-lower, ka-reduce ang amniotic fluid na ko. So, delikadong bata, delikado po ko. So, ito gi-induce. Itay ko, nagpatagan ko nagtambal. Siya, ma'am, kung mag-contract na gani, ma'am, magsugod na sakit, ang hilang sa kuha, diri, ma'am. Wala man effect. Ito, wala lagi, ma'am. Ado, ipatek na po itong tunga. Wala, magyapon. Ingo siya, ma'am. Piki, pili mo napalit na kanang tambal para sa pag-induce sa imuha. Sumuto nga, nagsabot ng mga doctors, antod nakakuha siya tambal sa iyong kauban na doktor. Ipainom sa ako ang half. Ulitin ko. Sa jeep na daan, ipainom na mo ko sa hospital. Sa jeep na daan, wala kong tiyan. Nagrambol na. Oh, nagrambol na siya. Pag-abot hapit ko tuod-tuod, hindi kapit ako. Pag-uman ako kaon, lain naman siya. So, ato na sa ospital. Pag ato sa ospital, na anay nakapila dito mga manakay. Kunya, may ganit katuod ko sa iyang opisina kay siya man ang head sa bigay ni sa si Dr. Pingol, head mas bigay ni sa provincial. Katuod ako sa opisina kay kato laging dito ko kato dito mong gugugin juice. Pag ato na ko dito, sakit ang juice sana. Ingon man ang mga nurse, ma'am, kay kabalo sa mga doktor, anak si doktor pa. Isa ma'am, nag-meeting si doktor. Kung saan na ako niya. Siya rin ako bigay ni. Basta kay sakit ang juice sana. Basta buno ang sakit, hinahina di ko baklay pa yun sa opisina. Malbasin ko, naman siya ko leading mo to sa opisina. Dugay siya ko nakaabot, kaya inig sakit di makakabaklay. So, hinahina pa paningkamot kita na ang paningkamot kita. Kuyapan ka, delikado. Hangto nagabot sa bultahan, nukto ko, pag-abri, pag nukto na huwag abri man, anak ko, naaman siya. Naa siya dito. Kaya kung wala siya ko ato, na delikado, kaya wala ma-entertain ako. Diyo ko ilado. Isya, ma'am, ikaw mo, dok, kanina na siya ko, kanina dok, ikon ka, pitin ko mo ka, dok. Isya nga, ha? Sa kung mugawasan sa, sa, mugawasan ay, ma'am, ayaw sa kutog, ma'am. Oh, sa, tungtong di, ma'am, hinahinay po kong tungtong dito. Basta kay kuratan sir, taranta po siya, dala din po dito sa OR o sa delivery room. Suko siya, suko dito. Hapit yun. Malagpot si Matt James. ay sa ma'am. Kaya basitin ako masalo. Ay sa ma'am. Oh, anak. So nga naman, kay mugawas na siya kay, ina-effect na ang tambal ka para masing. So na yung mga panahon kung below the volume of fluid, amniotic fluid, below na siya delikado. So what is that? How is that related? Nga may nga man kapasura, nga mura na malig nurse, doktor, di mo topic. Because nasa to, ang kalag kita nga maborn, matao, spiritually, nga nasa to,
That water there represents the Word of God and the Holy Spirit. Kinahanglan na enough nga water sa atong body, enough nga Word of God sa atong body. Kung below the normal Word of God atong matake, muna mag-dry atong spiritual life. Amen. Let's move on to the next slide. So this is the quadruplets. Sila nung apil-apil mo ng quadruplets sa surah. Because about kalag. Naiusay mga anak, normal lagi ng isa kabuk kalag, isa kabuk bata anak, normal sa kalag anak. Ina twins, identical twins, napoy fraternal twins. Kani quadruplets, upat kabuk anak. Upat kalag imong na, isa ka babae, isa ka tao, upat kabuk yung anak, pero dili pa na mao, napay sunod. Kana, 11 na kabuk yung pagani. 2, 4, 6, 8, 10, 11 kabuk yung anak. Tanawang tiyan sa bata, o babae. Kung ikaw, mama, anak, o ikaw, papa, anak, kalipay ka. Talawon siya may feeling ko, ikaw, mama, papa, anak. Mura ka, o? Baboy. Ang iring, di man maingana ka, anak. Mura ka, baboy. So, mentras nga, 7 months na 5 months, ano, tabla pa gibitok ni mo dito, nagrambol, tumulihok man dito sila, muli ka sa dapit ha. Father, galing isa, darada na nagsipa-sipa, anak papila ka musipa. So, kung ikaw, mama, anak, kung ikaw, papa, kung saan may pati malipay ka, mag-uon. Sa Lord, saan naman. Pag-away, mga dikin sa padidikin sa muting plagatas, kini isang buok. Pag ilit, maghilak na kadayapiran o bagbangay, didi. Hindi man na pwede breastfeeding. Kanang, hindi na pwede breastfeeding. Kanang 11 ka buok. Sumingon jud ka. Saan na lang yun. Mura di siguro ka malipay. Saan? Mapag 11 ka buok anak. Hallelujah. Sunod din pag anak siya. Saan na lang. Hallelujah. Ganun gingani man ni Lord because it has a spiritual message na pwede ka, isa ka tao, makaanak kag 11 ka talag. Pwede? Yes. Hello. Ang iring di man pwede. Okay, wala may iring nga nakadaghan na 11 ka buo. Pero ng taong na may daghan. 11. Tanaw ng tiyan. Mura og. Kasi pananaon nyo ng tiyan. Wa may balon nga nakadaghan mo na ay. Katong balon. Air balloon. Dako pa na. Tanaw na po. Unsa? Ang buto makalakaw pa siya anak. Unsa ang nabugata na 11 ka buo imong gidala. Di ba? Dili na lang yun na. Okay. So, dili na yun. Let's move on to the next one. So, identical twins. Identical twins na isa bata, ang masakiton pa. O, diba? Kanana na yung mga gadgets sa kikuan sa bata. Identical twins. And then, let's move on to the next one. Okay. Di na lang ta, anak, kabalangan ta. Skip na to next one. Okay. So, ini. Push to praise God unstoppably. I-push na to ang kalag, di ba? Sa din natao na ang kalag, is ipakaon maginasa, kadidil dyan na. Imo magina ipag-grow. And then sa din mag-grow na, atong i-push nga muday gud sa Ginoo sa walay pagpunong. Amen. Hello. That baby, when that baby cries, di ba? Sa to, kung ang baby paggawas dili mo hilak, it's abnormal. Did you hear that from the doctor's mouth? Kinanglan pahilakon jud ang baby kang di mo hilak, it means there is abnormality. Mo ba ilang pikon sa to pikon ipahilak jud siya. Kung hilak ang baby, it means normal na siya. Maihi na siyang talay. So, ingana, nga musukot tag sa dili, na yung mga panahon na pagkatao na to spiritually, kahilak ta. Ako kahilak pagkatao na ko. Sa diya na ako na Ginoo naghilak. Kamu nakadungdong mo na uban pagkatao jud hilak.
Hilak siya, tanong sino. So normal mga baby ako, di ko normal baby, wako ni hilak. Pagkataon ako. December 27, ako 1987 na tao. Anak na ako nakabalog hilak, das Ginoo. Na 87, mga pila ka months or years pa. Pila ka years, hinilakay sa Ginoo, grabe matapot ng luha o sipon, hinilakay sa Ginoo. Lo. So to, push to praise God unstoppably. Kinangan i-push, itulot di mga tao nga daygon Ginoo sa walay puno in Psalm 34 verse 1. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Akong daygon ang Ginoo sa tanang higayon. Ang iyang mga pagday kanunay gyud naa sa akong bagbag. Daygan gyud ang Ginoo di kay sige nang jud kag bay mahay sige lang gyud kag reklamos Ginoo. I do not know if you experience this. But I experienced this verse, Psalm 34 verse 1. My first experience of this, a long experience for how many years? For 6 hours. When I was Aurora sa Buanga. When I started to work there because nag-obey ko ni Lord, sige ni Lord na mag-open of ministry dito, magsugod ko trabaho dito. Then iniguli na ko, magsakay ko sa bus. Grabe, yun ang ako mind. Sige, dahil, sige, numura ba itong FM bitaw? Nahuman sa isang kanta, ipakanta na ba, Juko, ipakanta ko, industry, kanta ko, industry. Imagine, 6 hours, kagayon to, Aurora, basta kay kagba, 6 hours, gina siya. 6 hours, pero katong Marawi stage, nadugay juga to. Kapila na ako gayon, kada kuan ko, oh, then every time na ako gina-obey ni Lord, nalagkip kayo ng mga trabaho ko, ang buhaton ni Lord, ang akong utok murag FM. Ang FM non-stop music. Puli-puli lang ang kanta, puli-puli ang kanta, di na ba magbalik-balik? Lain-lain na kanta for 6 hours. So to, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. You could not praise the Lord unless your relationship is so good. Di ka kaday sa Ginoo kung inyong relasyon sa Ginoo, di maayo. You could not praise the Lord unless you are led by the Spirit of God. Amen. You cannot praise the Lord unless you please the Lord. Di ka dahil sa Ginoo kung wala ka kapahimot sa iya. 6 hours, 6 hours. Alive kay akong uto pati akong mata, sigdag. Anak na siya maundang, abot ko des terminal. For many times, experience that. 6 hours. Then, oban, travel ko bukid noon, travel ko sana abutuan. Not that long. Okay, let's move on to the next one. Okay, push to win more souls. The fruit of the righteous is a tree of life, and whoever captures souls is wise. I-push na to nga daog makadala og mga kalag. Nga naman, to kung ikaw dili barren, dili sige ba sa barren? Baog. Makaanak jud ka. Pwedeng wa ka naminyo, pwedeng naminyo ka nga way anak, pero spiritually makaanak ka lang. Amen ba? Hello? Kaanak ka lang, naa kayo mapataw nga kalag des Ginoo. Unya, it's not enough nga naay mataw nga kalag. Naa kay maaga ka kalag, ma-disciple nga kalag. Naa kay madala nga kalag. Maagak nimo. Ikaw tig-agak, babysitter ka. Soul sitter. Hello, babysitter. Dili babysitter, but soul sitter. Ang kalag ang imong ginaagak. Siya mo, kinukuha na pastora, uy, iyaya mo na, iyaya lagi, pero dako na, silda to bangas Ginoo. Yan naman, souls are so important in the sight of the Lord. Ang kalag importante sa Diyos. Everybody is important before the Lord. So, ang bunga sa pagkamatarong, matod pa, ang bunga sa pagkamatarong is a tree of life. Sama sa kahoy sa kinabuhi. Ang bisan kinsa na nakakapig-kabig og mga kalag, maalam. So, in the sight of the Lord, kung ikaw nakakabig og kalag, ikaw mga ngabig og kalag, maalamon ka tubangas Ginoo. Ilay mong abay, maalamon ka pagkabig og kalag karong 2024. Amen. Whoever captures souls is wise. Ang nakakabig og kalag, mga kalag, maalamon. He's not after of our certificates, achievements in this
world nga, ikaw honor ka, sa banda kung laudi ka, sana, then lister ka sa banda diha. It's nonsense before the Lord. What is sensible to Him is you have brought souls before Him. Nakadalag kang kalag, o nakaaga ka, nakaligon ka, nakadasig kang kalag. Hello? So, nga na. By smiling, by greetings, hallelujah, by being friendly to souls, hallelujah, you're already showing that you are truly the children of God. Kanang pagpangatahuran na to, pag-abi-abi na to, nagpadayag kang anak, sukas Ginoo. Ay, di pag minalita, proud to malilita. No. Be ashamed kung malita ka pa. Ay, ika-proud na malita ka. Amen. Hello? Do not be proud na maldita ka. Do not be proud na mura ka kinsa. Be ashamed of that because that kind of character is shameful before God. But if you're good, if you're kind, God is proud of you. Hello? So to, whoever captures souls is wise. Ang nakakabig o kalagma, alamon. Oh, glory to God. Hallelujah. Nakabig di mo ang kalag nga, magpakamatay na, o sabi na, lawad-an, nagtalipay, lawad-an, nagkuhan, nakabig di mo nga, ayaw lang sana na, through your prayer. Because sometimes, you are bothered to pray. Because somebody needs your prayer. It's your prayer that is fitted for the need of that person. Wala pa kang wawali, but through your prayer, that souls will be saved from the attack of the enemy. Hello? Even prayer, we can be helpful. Dati nga ako nga, di man sugod si Pasumat nga, ang gusto tanan ko, na every first Sunday of the month, mag-doon worship ta. Di ba siya masugot pa, kung si Lord, ang sama akong buhaton na nga magamit na mang doon sa first Sunday na kung dili magalit na weekly. Siguro ito, siguro pumatanin sa doon prayer. Siguro nag-post ko sa GC na to. Ito wala ko na yung whoever joins, just come, let's sit together. Mag-abot din na nakalimot o pila to ganina. Because as ito, we have lost to pray. Before we capture soul, we need to pray. Prayer is a foundation. Amen. Prayer is a foundation. It's a preparation and a foundation. Hallelujah, for a big thing to do. The push to win more souls. Dasig ko na ito matagos na magkabig kong kalag, daghan kay kalag, malaglagunon. Kung mamuha ta, daghan tag ma-rescue, daghan tag Hello? Tingnan na. Let's move on to the next slide. Okay, the breath of the Spirit. Push the breath of the Spirit, which is prayer, thanksgiving, and worship. Ha? Balik sa talito. Balik sa talito sa isa. Ito kanina. Kana. I-push na to, dasigo na to, itulod na to, ha? Ang matag sa to breath. Push to breath. Nga ginhawa dyan. The breath ang gininhawa sa Spirit. What is the breath of the Spirit? It's prayer. Because, di ba breath ka mo, inhale and exhale. Di man pwede nga inhale raw, wala ka exhale. So, when we pray, when we do praying, it means we are breathing. Kung nag-ampo ka, naginhawa ka. Kadi nagin mo ginhawa ang patay. Kung nagpasalamat ka, naginhawa ka pa. Kung nag-worship ka, naginhawa ka pa. Hindi ka pa nahawa sa ibang hindi na gumawa dyan. If we do not do these things, it means we are about to die or we are dead already. Kung di na niyo buhaton, yan siya nga buhat mong paano, Pastora. Sa nabay, gininaway nga na. Sa to, katong supot nga brown, kinanglan ka ito, tumalisod na ginawa. So, kanang ginawa nga, warag, wala na, ang imong prayer, burug-burug. Wala na, gadakpo na ni, mag-ampo. Luway na isa. Nag-ampo lagi ka, pero gadakpo na ni imong ginawa. Ayaw tuguti imong prayer, murang gadakpo na. Gadakpo po sa away. Udah nalagang po daw. So, imong pagpasalamat.
Pasalamat ko igsoon. Kay ulo. Sa abtik pa, di ko pasalamat kay ulaw-ulaw. Inig, halos di na kaginawa. Anak po pasalamat. Munang ayaw kay mo, labi na natuwa pa kapasalamat 2023. Ambot lang ninyo. Hallelujah, karon 2054. So to, ha? The breath of the Spirit, which is prayer, thanksgiving, and worship. So another meaning of push unstoppably until something happens. Push unstoppably. So prayer, pag pray unstoppably, pag thanksgiving unstoppably, and pag worship unstoppably until something happens. Wala mo. Tingnan si pastora na wala maghapon. Balo, iya ba dabay si pastora? Personal na to na. Hello? Isig tagday dito sa lawns percentages Ginoo. Di ka sure. Tugnog kay pastora. Tugnog na ilalong diha. Tugnog kay pagkadlawon pastora. May makalaang ito. Boulevard. Piin na po. Buntag ka nito sa kuhan. Lord, dami tayong reason. Let's move to the next slide. So Acts chapter 1, verse 12 to 13. Then the apostles returned to Jerusalem from the Mount of Olives. Ang mga apostoles kuno namalik sila sa Jerusalem, gikan sila sa Mount of Olives. The Mount of Olives, mga bukid sa olibo, na dito mga olibo, means the anointing, the power, the presence of God is there. Dito sila nagpa-tubil, nagpa-charge. Ganina, don't prayer, nagpa-charge ta. No, ganina ang uban ani, ganila aswatro pa ning uban ganina ang mga beauty ani. Praise God. Ito naging Domingo, classmate na tanan, way ligo. Praise karon. Sa to, aswatro pa ning uban ganina kay ganina dahil sa sel panimbahon. Ito, gikan ng mga apostoles sa Jerusalem, o gikan sa Mount Olives, kuha sila dito, nagpa-charge, nagpasok sa presence ni Lord, ibalik sa Jerusalem. A distance of half and a mile, like half and a mile. When they arrived, pag abot nila, they went to the upstairs room of the house where they were staying. Pag abot nila, saka sila sa ibabaw nga room. Dito sila sa balay, nga ilang ipuyan. Let's move on to the next one. Here are the names of those who were present. Kunin ni mga ngalan sa present dito nagikan sa Mount Olive, kunin ni adto sa upstairs room, dito sa upper room in other version, si Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, the son of Alphaeus, Simon, the Zealot, and Judas, the son of James. They all met together and were constantly united in prayer, along with Mary, the mother of Jesus, several other women, and the brothers of Jesus. Gisaysay dito kinsay present when say naa dito sa attendance prayer meeting. Ang mga laki gihinginlan, ginganlan og kinsa to mga laki ha nga nasa prayer meeting, they are breathing in prayer. They are breathing and praising. Mga ngalan dito sa laki gisaysay dito kinsay mga laki ga-attend og prayer meeting. Hello. Gisaysay kinsay attendance sa prayer meeting. Sa muon yung mga tawhana nag-attend. Wala agad giingon ni Lord ang dusi. Ginganlan ginang dusi. Bisag kisa giun nga ni Lord. Kisa number 1? Si Peter. Kisa number 2? Si John. Kisa number 3? Si James. Kisa number 4? Si Andrew. Di ba kini first 3 mo na pinabano ni Jesus? Hello? Kinsa last? Tanawa. Kinsa last? Si Judas. Last si Judas. Hello? Di ba? Na ang close ni Lord una gi-mention. Ang layo sa dughan ni Lord last. Ang mga babae, si Mary ra nga mother of Jesus ang na-mention sa prayer meeting. Ang pipila ka babae, wala na-mention pero present. Bahala wala ta na-mention pero present ka. You are already in the list of the Lord. That you are there. You showed up. Despite of the lacking of your sleep, kulang sa imong pagkatulog. Sige ko, malandong sa mong lawas si Lord. Pwede naman tuyo ka sa mong rilo, Lord, sa una. Di pa man mo tuyo ko, ay, kung ikaw may lisod ko, Lord ba? Mutuyok mo dinig ay na akong rilo.
Ikaw, pero abtik man akong lawas, ingon ko, ay lang sa kong panabi pagkamay, Lord, ka ato yung naging kanilagwa na dyan ko'y kaon ba? Ingon dyan ko ni Lord, ay lang sa kong panabi pagkamay, Lord, kinikamay, nabitaw dyan ko, Lord, yun, abtik man akong lawas. Kasi kapuyin po na nung ko sahay. Ano man, para gabi, alaon na kape, gibukan ko ko'y nag-pray. Kanto niya yung pray. Yung bata man ko, kababa na ko sa oras, bukaw na po ko niya, pray. Nagpaalarm ko quarter to 4, wala na po ko 3:30, nagpaalarm para sa doon prayer lagi. So, ano na? Matadyo ko tanaw na kung oras sa kong oras na ibukang yung kay pakapuko. Amen. No. So, to, they all met together. Silang tanan nagtagbo. Ha? And were constantly united in prayer. Kaya dili pwede nga atel ta sa prayer meeting ang atong kasing-kasing og espiritu wala sa prayer. Kinala united in prayer. Kung mo na ito ginaampo, mo na ito ginampo, mag-agree ta sa prayer. Di kay, sa na ginapuan, kanina na panahuma, o buka panahuma. So, no, united in prayer. Naghiusa sila sa mga pag-ampo. Kung walay mo lead na to, that's a prayer. We allow the devil to do their attack. Because part of the prayer is binding and loosing. Cast out the demon spirit. Attacking. Hello? Kung mag-ampo ka wala pa casting out sana warrior o warfare, di ka magig-away sa kaaway. It means wala pa kulang pa gid imong prayer. Hello? Dili ka kahadlok ang kaaway nang wala kay binding and loosing nga kanang declaration. Nagig-away ka. O the strongholds of the enemy. Cast out devil spirit attacking. Ito kasagara na ibalatian gi-attack sa kaaway. Hello? Ito overnight na to sa 31, sinusitis na to migraine. Antog nag-reveal kung sa ang spirit na ato nag-behind. Hello? They were united in prayer. They all met together. Silang tanan met together. Kanunay sila nagtagbo. Nagtagbo. Wala nangaligo. Sugda sa presensya sa prayer. Hello? Nagtagbo. Wala nangaligo. Di ka magbinugo. Kinanglan, magmailamong ta. Next verse. Okay, next verse. Push to give. We need to push to give. Kinanglan ituklod ta, itulog ta sa paghatag. Give your time to read and meditate the word of God. I-push na to matag usa katong kalaga na tao na. Nga kabalo nagbasa, kabalo nagdive. Kabalo na sa to push to give your time. Ipasa na, mudasig pa nga basta isuon. Basa gid sa impulo. Basa gid sa word of God. Basa gid sa Bible. Time to read and meditate the word of God. Kaya kung di ka mamalandong sa pulong sino, di ka kasabot. Di ba? Dili man pwede nga pag guman ni mo bungit tulon diretso. Kaya aron nga maghangit na po ka kaya pas pagkataon kaya dagang taon ito uban na di kakaon. Imo sa ginang usapon. Meditation is like usap-usap. Pag guman og usap, tunlon. It means dawaton. Amen. Kasi pulos ang kita o nadili ni mo, tunlon. Halo. Pamanandong yung pulong sa Ginoo, dayon, tunla, dawata. Kaya kung dili na ni mo tunlon, bisag iusap pa na ni mo, sayang ang imong pag-usap-usap. Diba? So, give your talent to God when needed. Iatag imong talent sa Ginoo when needed. Ikinang tanan ay talent to let the works be done easily. O, para ganina. Buman sa prayer. Kao, hindi palit dito, pag-isal, nagluto dito, na. Di dali ra. Dili ka mo ka sa itong talent. Isa rin magtrabaho, ngayon ang Ginoo, you didn't apply my words. Application means trabaho. Amen. Pag-apply sa Word of God is na ay trabaho, na ay buluhaton.
Sa meditation, walay trabaho. It's more on sitting and thinking. Pero sa application, it's more on work. Amen. Push to work. Apply what you have learned. So to, pag tulon ni mo ano itulon, kaya nito di mo itulon, aron maligon ka, babaskog ka, so that you can apply, you can work. Hello? Sige lang kagkaon, walay trabaho, kanya gusto man niyo. Lambot lang. Hallelujah. Itong nibong sagta, grabe nga trabaho, o grabe nga, busy kita nan, busy. Low. Yan pa nila, kanang Monday sa mga pastors, rest day, kung ano ko ka-experience of rest day, pero may man, busy day. Kabunto na kustanta na sa eskwelahan, busy days we have spent with our crayons and pencils, drawing objects, counting numbers, writing R, A, B, C. Oh, wala mo kanta sa una sa puglo pa ko. Oh, di ba? Busy days we have spent with our crayons and pencils. Okay, let's move to the next one. Okay. Push to give your tithe regularly, humbly, honestly, and faithfully. I-push nga muhatag ta sa atong tithe regularly, humbly, honestly, and faithfully. Nga naman. Because that's the right thing. Regularities atong pagtrabaho, that's normal. Irregular nga, trabaho, it means, di ba sa tuon sa mga kadiha, regular na ka nga trabaho or irregular? Yan ako, ang regular, lahi ang sweldo sa regular, kaya ang regular na ay mga benefits. Ang irregular, na ay benefits, wala. Wala. Oh, so na, kung regular na ito buhaton, daghan benefits. Ha? Then, regularly, humbly ta, regularly honest ta, regularly faithful ta. Push to give your thanksgiving and all things He has done to you. I-push nga mapasalamaton ka, maghatag og pasalamat sa tanang butang nga gihatag niya kanimo. Saturday, kahapon, Friday. The day or Thursday man siguro to. Ako'y damgo. Naingon na. Namatay si nanay or namatay na si nanay. Yun po kuno ko. Ngano nga na pamangkon hindi pahibalo nga namatay na, ngano wala pa man ko pahibawa sa namatay kay basi pwede pa tuloy mamatay kay mamputa. So wala na din namatay. And then ako kabalo sa kita ko sa meaning of the word. Pagkahapon, tanapos akong isi magyapon ko ato mag FB kini ko naka-online kani akong FB online kani ko kita ninyo, it means naka-relax one na pero di ko tulog or either namati ko wali, namati kanta while working. So nag-scroll ko, kita man ako di, wala ko kaila kung nag-post. From now, kaila ko siya ko. Namatay na lagi ko. So kaila sa nag-post, pero nag-ila ko siya sige post ko. Sawa man sa kuyuan. Namatay na di kina mag-sakit sa kasingkas. Naka-recall din ko sa damgo na namatay na siya. Naka-18 na puto ka pinag-edad. Ano niya, larga niyo niya. Kay Mitchell niya. Hopefully, magwali ko. Kag-request ko kung ano. Pwede naman yung number sana. Hindi na naman gagaw. Ngayon, pato. Hindi ko dili po pwede din yung anto. Kaya iwan din ako na siya rai. Isa o yan, panabilin. So, ni Papa. Wanto ta, kadili lang yung mga yan. Our presence is so much important during that time. So, niya, larga niya. Alas 2 sa mga sa ako. So, to, magpasalamat. So, to, nganong anak pa, ipahibalo nga namatay. Next verse, next slide. So, conclusion. If you push all those things, your breathing is delightful before God, and you're always hopeful and thankful of all the results of what you push. Kung ato ko na ito i-push ang tanan butang, dinina mo sa i-push. Your breathing is delightful. Ang imong pagginhawa, gikaymot ang atubangan sa Dios, and you are always hopeful. Malaumon ka and thankful of all the results of what you pushed.
So, kapoy man to buhaton, pastora. To start is not easy. But to start, ang pagsugod dili gyud lalim. Pero along the way nga nakasugod na ka, then you ignore the difficulties. Diba? Ignore nimo ang kalisod. You just focus what you need to do. Ito, ignore the pain. Ignore the pain. Push lang. Utong lang dyan. Utong lang. Look what happened to Joseph. Hello? Painful ka na experience niya. Ay, painful. Sakit siya pisanan. I-push lang gid niya ang iyang self nga maka lahutay siya. Utong lang gid siya. Utong ginhawa lang gid po siya. Sakit ito. Away from his family. Dito siya sa place, wala siya parente. Pero uban po na Ginoo. Sometimes do not be so much attached with your family. Again, do not be so much attached with your family. Kaya kung ma-idolize na ninyo yung family nga murag sakit sa imong buot nga malayo ka sa imong family, nga ignon Lord palayo sa ka dili nimo kaya, di ka kapasar sa test. Delikado ka. Wala daw multiple choice. Multiple choice. Unsa imong choice? Imo ba mabiyaan imong family? Makasacrifice ba ka to leave your family, biyaan ang family? Sama ni Moses, biyaan ni family for 40 days and 40 nights. Abraham leave his family, iyang asawa, iyang uban na si Isaac ihalad. Di ba? Moses, gibiyaan niya pa niyang pamilya. Di ba? May mga panahon din nga, no? Biyaan na itong pamilya for the sake of obeying the Lord. If you're so much attached with your family, hindi ka kabiya. Namuon na ang isa ka test ni mo. Pero may ka mag-retest ano. Ano, kanus at naman mo mag-give up imong family. Nabi itong Christmas, bila ka Christmas, bila ka New Year. Ako na bisa, Pastor, uy, okay ra ka nga. Wala sila sa Christmas. Ikaw ra isip ko, okay ra ako. As long as God is with me, I'm still okay and very okay. Because this is me. I'm different from you. Hello, sa grabe ako ni Pastora. Ikaw nga, kung nag-uul mo, ako po nag-uul. Ito, yung si Dr. Nas Manok, alone but not lonely. Ako na bilin din. Kaya sa last matchings, sigang pagawas. Kaya ko na. Oh, hello. Pero, the joy, the peace is there. Sa to push. I-push tayo mapabaling nun. Ayog self-hitting nga. Doon, yung pastura ko. Kaya pag ika naghanda, kung kailang handa ako magpasalamat ni Lord. Hello? Diba? Praise God. Dili nga akong kalipay, anak. Akong kalipay is spending time with the Lord. Being with my family, okay. But the joy that God can give, that relationship with your Lord, is more than your family. Hello? Who is more than you? Kasi may more than sa inyo ha. So, family man ang Ginoo. Without God, you have no family. Sometimes we misinterpret. Dahil naging principle ti Pastora. Yes. Because the family is next to God. Dili kay family ang Ginoo. Say it. Praise God. We love our family, but we serve God first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. We have to seek Him. Pangita na itong presensya sa Ginoo. Yaan na itong pamilya sa focus at tadili, focus at tadili. Hallelujah. This year, ikaw nga, karoon na year. Lagyo na ito, anak ko. Hindi ka na butuan. Cebu. Bohol. Manila siguro. Napaka-20 sa fight. Manila. Kailangan ko pa. Sa Bukidnon, dili naman strange ang Bukidnon. Kabalik-balik naman taan.
Why? Ha? Because i-push na to itong pagalingon na mamuhat sa balutong. So to push to win souls. Because whoever captures souls, say sampay, whoever captures souls, Allah is wise. Wise people, nakadalag bihag. Diba? Ang wise mananabong, nakadaog. Pag ang wise mananabong, naibihag. Hello, mga kalag. Praise God. So mga soul winners ba ta karon 2024? Ha? Soul winners ba ta? Praise God. Mag soul winners, mabakpak sa Ginoo. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kung daghan ta soul winners, malipay ang Ginoo. Bunga na nato. Bunga. Hindi lang bunga nga yung palakihin natin. Palakihin natin yung kaharian ni Lord. Amen. To push and breath. Push and breath. Hallelujah. So, murag na pa man si Resulpa yan. Napapagpisumpay yan na. Naamang ko iwala sa napo. Tanaw. Okay, wala na di. So, let us close our eyes and thank the Lord for His message about the push and breath. Glory to God in the highest, the King of Kings.